Magandang gabi. Sa gitna ng lumalalang krisis sa pagkain, isang nakakabahalang larawan ng bitaw. Ang Pilipinas ay tuluyan ng naulila ng mga magsasaka. Ang sektor ng agrikultura, dating backbone ng ating ekonomiya, ay iniwan na ng Estado. Para sa malalim na ulat, naroon si Eugene sa La Trinidad, Benguet. Salamat Lynn, dito sa La Trinidad ramdam ang kawalan ng pamahalaan. Ang mga institusyong pang-agrikultura ay tuluyan ng gumuho. Wala ng kontrol sa presyo na pagkain at ang kakaunting tulong mula sa ibang bansa ay hawak ng tiwaling politiko. Ang dating suporta ng gobyerno ay napalitan ng ganap na pag-abandona. Ang mga dating tanyag na hagdang-hagdang palayan ay ginawang kalsada at tirahan para sa mga mayayaman. Ang natitirang lupa ay patay na, minasang kemikal, at nagdulot ng pagbagsak ng watershed at maminsalang landslide. Sa merkado naman, wala na sariling produksyon ang bansa. Tayo ay umaasa sa 100% sa dayuhang mega farms habang may kakaunting lokal na ani ay para lamang sa pinakamayayaman. Ang dating masiglang bukirin ay napalitan ng mga multinational na logistic hub at banyagang corporate enclaves. Bagamat makabago ang teknolohiya, hindi ito nakapagpapakain sa karaniwang mga Pilipino. Ang magsasakang maliliit ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lamang ay ilang landless corporate farmhands. Habang ang kabataan ng lungsod ay wala ng alaala kung paano magtanim ng gulay. Isang bansa na walang magsasaka, isang lupang ulila. Ang kinabukasan ng pagkain ay hawak ng banyaga. Ito ang larawan ng isang hinaharap na dapat iwasan. Mula sa La Trinidad, nabuulat si Eugene, ako si Lynn at ito ang AgriNews 2015.